Inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam si Senador Jinggoy Estrada. Inatulan naman siyang guilty sa isang count ng bribery at 2 counts ng indirect bribery. Kaugnay niya makapanamin natin si Senador Estrada. Magandang umaga po, Senador. Umaga at igal at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Good morning. Opo. Absuelto kayo sa plunder pero hindi sa bribery at indirect bribery. Nagulat ka ba dun sa impormasyon ng bribery? Well, totoo lang, Igan, na talagang nakakagulat nga. Dahil sa information sheet, bago ako kinasuhan, siyempre sasabihin sa akin kung ano yung mga kasong pinaratang nila sa akin. At dun sa information sheet, plunder lang yung nakalagay. Kaya doon ko dinipensahan yung aking sarili. Kaya nung lumabas nga na ako'y convicted sa direct at indirect bribery, siyempre nagulat po ako. Sa tingin nyo ba makatarungan po yung naging hatol sa inyo ng Sandigan Bayan 5th Division, Senador? Well, hindi ko po masasabi dahil hindi ko pa hanggat ngayon dahil 400 pages yung desisyon, hindi ko pa nababasa yung kabuang desisyon. Pero inatasan ko na po yung aking mga abogado na gawin po lahat ng mga legal remedies o legal options na available po sa akin para makapag-file na po ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan. So ano po susunod yung hakbang? Kasi dun sa 2 kaso, perpetual disqualification from office at habang buhay na rin daw po kayong aalisan ng karapatang makaboto, Senador. Well, iyan po ang nakalagay sa decision pero wala po naman pinal doon. Opo. That is not yet final and executory dahil marami pa naman options na available sa akin. Opo. Motion for reconsideration. Kung di naman ay i-action po namin sa Sa Supreme Court. Okay. Opo. Pero yung posisyon nyo ngayon bilang senador, hindi ho maapektuhan yun? Hindi po maapektuhan niya. Okay. Ako'y maninasbihan pa rin bilang inyong senator. Okay. Sabi po noon ni dating Justice Secretary Laila De Lima, posibleng i-convict pa rin kayo sa plunder kung iaakyat sa Korte Suprema ang kaso. Hindi tayo pamilyar sa mga legal na proseso na yan. Anong masasabi niyo po? Reaction? Alam niyo, ayoko nang patulan yung sinasabi ni Senator Laila kasi sinabi niya na malakas daw yung kanyang ebidensya nung siya Justice Secretary laban sa amin 3 senador. Kung talagang malakas yung ebidensya nila laban sa amin, bakit kinatigan ng Sandigan Bayan? Okay. Ibig sabihin, talagang deep inside her, talagang muliti ka lang talaga siya. Okay. Sa tinakbo ng inyong kaso, anong aral pong na kuha nyo rito sa pagpatakbo ng inyong tanggapan, Senador? Kasi parang ang dating, lahat to pinirmahan nyo ng pinirmahan lang eh. Yung rin po? Hindi ko pa nasabi ng Sandigan Bayan, yung mga bagay na hindi maituturing na merong kayong intensyon, yung pagpirma nyo doon sa mga nire-refer na mga NGO na peki ho pala. Oo. Yung mga endorsement letter. Yes. Na allegedly na pinirma namin na addressed sa mga implementing agency. Assuming na ako po yung pumirma ng endorsement letter. Opo. Hindi naman po final yun. Ang makakasagot po niyan, ang mag-approve po niyan, yung mga implementing agencies, hindi po ako. Yes. Pero ngayon ba maingat na kayo sa pagpipirma sa inyong opisina? Hindi na ako masyado pinirma. Pero hindi na sa po ako nag-endorse po. Okay. Pero doon sa kasong plunder sa senador, ito'y malaking epekto ho ba sa inyong both political career and personal? Opo, malaking bagay po yun na ako'y inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Yan talaga pinagdadasal namin ng aking pamilya sa loob ng 10 taon na sana po ay absuelto nga ako dito sa kasong pandarambong. Kaya hiniling naman na napagbigyan po ako ng ating Panginoon at ating mga maestrado na Sandigan Bayan. At talagang ibig sabihin po niya na wala po talaga akong kasalanan. Okay. Maraming salamat po sa panayam, Senador Jinggoy Estrada. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan.